Mga kababayan, isang mainit at masayang pagbati sa inyong lahat. Sa panahong tila patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe, at mga pangunahing pangangailangan, isa na namang magandang balita ang dumating para sa ating mga mahal na pensyonado. Sa wakas, dumating na rin ang matagal na hinihintay na ikalawang tranche ng 1,000 dagdag sa buwanang pensyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS. Matapos ang ilang buwan ng pag-aabang at pag-asa, inianunsyo ng SSS na naisagawa na ang pamamahagi ng karagdagang benepisyo. At ang mas maganda pa rito, hindi na kailangang pumila o maglakad sa tanggapan ng SSS upang makuha ito sapagkat ito ay diretsong ipinasok na sa kani-kanilang mga DIN. Para sa marami, maliit man sa unang tingin ang 1,000, ngunit sa realidad ng buhay, ang bawat pisong nadadagdag ay may malaking halaga. Lalo na kung ito ay para sa mga tumanda ng may dignidad at nagtrabaho ng buong sipag para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Hindi matatawaran ang ambag ng ating mga senior citizens sa lipunan. Marami sa kanila ang nagtrabaho ng buong buhay upang itaguyod ang kanilang pamilya, upang makapag-aral ang kanilang mga anak, upang magkaroon ng maayos na tirahan, at upang makapag-ipon kahit papaano para sa panahon ng kanilang pagreretiro. Subalit hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng sapat na ipon. Marami ang umaasa lamang sa kanilang buwanang pensyon mula sa RAERA upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya't ang dagdag na 1,000 ay isang malaking ginhawa para sa kanila. Iyan ay pambili ng gamot para sa high blood o diabetes. Iyan ay pambili ng bigas at ulam sa loob ng 1 linggo. Iyan ay maaaring pamasahe papunta sa health center o pambili ng gatas ng apo. Sa bawat sentimo ng dagdag, may kasamang ginhawa, may kaunting pag-asa, may konting kaluwagan sa dibdib ng mga lolo't lola nating araw-araw na nagdarasal ng kaginhawahan. Ang karagdagang 1,000 ay bahagi ng 2 tranche na benepisyo na unang ipinangako noon pang mga nakaraang taon. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon lang? Bakit tila napakatagal bago ito naibigay? Ang katotohanan ay may mga prosesong kailangang pagdaanan sa loob ng gobyerno at mga institusyon tulad ng NAIA. May mga pag-aaral, budget deliberations, at fiscal assessments na kailangang isagawa upang masigurong ang anumang dagdag benepisyo ay magiging sustainable o pangmatagalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narating din natin ang puntong ito, isang patunay na kapag sama-samang nananawagan ang taong bayan, kapag patuloy ang panawagan ng ating mga lolo't lola para sa nararapat na benepisyo, ay may pagbubunga rin ang mga ito. At ngayon, ang bunga ng kanilang tiyaga at pananampalataya ay nasarge na nila, handang gamitin para sa kanilang pangangailangan. Marami na ang nagpapatunay na natanggap na nila ang dagdag na benepisyo. Sa social media, makikita natin ang mga larawan ng matatanda na may ngiti sa kanilang mga labi habang hawak ang resibo mula sa RIEN. Ang ilan ay agad bumili ng gamot na dati tinitiis lang nila dahil walang pambili. Ang iba na may agad nagtungo sa palengke upang bumili ng masustansyang pagkain na matagal na nilang hindi natitikman. Meron din namang mga mas piniling ipunin muna ang natanggap na halaga, panghanda raw sa emergency o di kaya'y para sa tuition ng apo. Ano man ang kanilang naging desisyon, iisa lamang ang mensahe, ang 1,000 ay hindi lang basta numero sa bangko, kundi simbolo ito ng pagkilala at pagbabalik ng respeto sa mga taong naging pundasyon ng ating lipunan. Mahalagang tandaan ng lahat na ang pagpasok ng dagdag na 1,000 ay otomatiko. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng pensyonado na magsumite ng panibagong aplikasyon, form, o dokumento. Basta't kwalipikado kang tumanggap ng buwanang pensyon mula sa IAS, kasama ka na sa makatatanggap ng dagdag. Ngunit sa kabila nito, may ilan pa rin na nagsasabing hindi pa nila natatanggap ang dagdag. Para sa mga ganitong kaso, mahalagang unang gawin ay ang makipag-ugnayan sa bangko kung saan pumapasok ang pensyon. Minsan kasi ay nagkakaroon ng delay sa pagproseso o pagkakakarga ng halaga. Kung sa bangko ay walang problema, ang susunod na hakbang ay ang direktang pagtanong sa RAES. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagtawag, pag-email o pagbisita sa pinakamalapit na branch. Huwag mahiyang magtanong. Karapatan ng bawat pensyonado ang makatanggap ng benepisyong ito. Habang pinag-usapan natin ang dagdag na pensyon, hindi rin natin dapat kalimutan ang patuloy na pagsisikap ng mga organisasyong nagsusulong ng mas mataas at makatarungang benepisyo para sa mga matatanda. Sa bawat panawagan ng mga senior citizens group, sa bawat hearing sa Kongreso kung saan isinusulong ang pension increase, at sa bawat artikulo't pananaliksik na inilalabas ng mga eksperto, ay may isang layunin. Ang tiyaking may dignidad at sapat na suporta ang pagtanda sa bansang ito.
Maraming taon nang isinusulong ang dagdag na 2,000 pension increase. At habang unti-unti na itong naibibigay ngayon, hindi pa rito natatapos ang laban. Marami pa rin ang nangangailangan. Marami pa rin ang nangangarap na sana, bago man lang sila tuluyang magpaalam sa mundong ito, ay maranasan nila ang ginhawang bunga ng kanilang buong buhay na pagtatrabaho. Ngunit habang pinagdiriwang natin ang magandang balitang ito, hindi rin natin maikakaila ang ilang hamon na patuloy na hinaharap ng sistema. May mga tanong kung paano masisigurong may sapat na pondo ang LEHEA sa darating na panahon. May mga mungkahing kailangang paigtingin pa ang koleksyon ng kontribusyon upang mas marami pang benepisyo ang maibigay. May mga suhestyon din na dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang financial education ng mga kabataan upang sa kanilang pagtanda ay may sapat silang paghahanda. Sa lahat ng ito, isa ang malinaw, ang kinabukasan ng pensyon ay hindi lang usapin ng gobyerno o ng NEHEA. Isa itong kolektibong responsibilidad. Kailangang makiisa ang bawat isa mula sa manggagawa, employer, hanggang sa pamahalaan upang masigurong ang bawat Pilipino sa kanilang pagtanda ay hindi malilimutan o mapapabayaan. Sa mga nakatatanda nating kababayan, nais naming ipaabot ang aming pasasalamat. Salamat sa inyong mga sakripisyo. Salamat sa pagbibigay inspirasyon sa amin kung paano maging matatag sa gitna ng hirap. Salamat sa mga aral na hindi matutumbasan ng anumang halaga, ang aral ng tiyaga, aral ng pagmamahal sa pamilya, aral ng pagkakaisa. Kayo ang haligi ng aming mga tahanan, ang pundasyon ng aming mga pangarap. Kaya naman kahit 1,000 piso lang ito sa mata ng iba, para sa amin ito ay isang paalala na kayo ay mahalaga, na kayo ay pinahahalagahan, at na hindi namin kayo nakakalimutan. Sa mga susunod na buwan, asahan pa natin ang mas maraming balita tungkol sa iba pang benepisyo at programa para sa mga senior citizens. Hinihikayat din namin ang lahat na laging tumutok sa mga opisyal na anunsyo mula sa NEHEA. Iwasan po natin ang mga maling impormasyon na kumakalat sa social media. Kapag may duda, laging i-verify sa opisyal na website ng NEHEA o sa kanilang mga opisyal na social media pages. Tandaan din po natin na kung may manghingi sa inyo ng bayad kapalit ng pagproseso ng benepisyo, lalo na kung hindi inyo naman ito hinihingi, mag-ingat at agad itong i-report. Hindi po kailangang magbayad para matanggap ang nararapat na para sa inyo. At habang inaabot na ng iba ang dagdag na pensyon mula sa kanilang liin, alalahanin din natin na ang tunay na halaga nito ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na pera. Ang halaga ng dagdag na 1,000 ay nasusukat sa mga ngiti ng matatanda na kahit paunti-unti ay nararamdaman nilang hindi sila nakakalimutan. Sa pagtaas ng pensyon, tumataas din ang paggalang, pag-alala at pagkilala sa kanilang halaga sa lipunan. Sa bawat hawak nilang resibo na may dagdag na halaga, may kasama itong marubdob na dasal ng pasasalamat. Dasal na sana'y magpatuloy ang ganitong klaseng malasakit. Dasal na sana, lahat ng matatanda sa Pilipinas, hindi lamang ang miyembro ng NEHEA, ay maranasan din ang kaunting ginhawa sa kanilang pagtanda. Sa huli, ang kwento ng dagdag na 1,000 pensyon ay kwento ng tagumpay ng masa. Kwento ito ng pagtitiyaga at pagkakaisa. Kwento ito ng pagkamit ng matagal ng ipinaglalaban. Kwento ito ng pagkilala sa mga taong matagal nang nagbigay ng kanilang serbisyo sa bayan. Sa bawat pensyonado na ngayon ay mas may kaunting ginhawa, sana po ay patuloy kayong maging inspirasyon sa amin. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy naming ipaglalaban ang inyong karapatan. Sapagkat sa bansang ito, ang pagtanda ay dapat na may dignidad, may respeto, at may ginhawa.